Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw ay samahan po ninyo akong muling pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ang mga pangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw. Maraming salamat po sa panibagong umaga na binigay niyo sa akin upang makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo. Hihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanang aking nagagawa. Naway alisin mo po sa akin lahat ng kapamakan at tukso na maaaring dumating sa akin. Bigyan niyo po ako ng kalakasan at sapat na kaisipan upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Kayo na po ang manguna sa akin. Tago niyo po ako sa iyong likuran. Naway ang kalooban mo ang iyong masunod. Lord, tulungan mo po akong may apply ko sa aking buhay yung mga pag-aaralan ko ngayong mga salita mo. At ang lahat ng ito ay niadalangin ko sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw sa ating lahat. At ang pag-aaralan natin ngayon ay ang tutuloy po natin yung topic natin na loving God is hating sin. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang topic natin ngayon? The Gospel of LGBTQ. At ang versikulong pag-aaralan natin ngayon ay John chapter 14 verse 15. If you love me, you will follow. Sa Tagalog naman, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Yun nga, kapag nag-share tayo ng gospel sa ibang tao, unang gagawin natin ay hindi natin sila pwedeng sitahin sa mga pagkakamaling ginagawa nila, dahil lahat naman tayo nagkakamali. Pero ang unang dapat gawin natin ay ang ipakilala natin ng Panginoong Jesucristo. Dahil kapag napakilala na natin sa kanila ang Panginoong Jesucristo, doon na papasok yung repentance, yung pagsisisi, yung pag-alaala sa mga ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kapag na-realize na ng ibang tao yun, syempre sila ay magsisisi sa mga kasalanan. At ang unang katotohanan natin ngayong araw ay knowing Christ leads to loving Christ. Yun nga, kailangan muna natin makilala si Christ. Kasi kapag hindi natin kilala si Christ, hindi natin siya mamahalin. Halimbawa na lang sa kaibigan, kung hindi natin kilala yung isang tao, paano natin siya mamahalin? Kailangan natin muna siyang makilala. Kailangan muna natin basahin ang Biblia. Paano nga ba natin siya makikilala? Yung simpleng pagbabasa lang ng Biblia, doon natin makikilala ang Panginoong Jesucristo. Sa pangalawa naman, loving Christ leads to obeying Christ. Kapag mahal na natin yung Panginoong Jesus, ibig sabihin nun, nangangahulugan yun na susundin na natin yung kanyang mga utos. Gagawin na natin yung mga bagay na makakapag habag sa kanyang kalooban, o yung mga bagay na gusto niyang gawin natin. Halimbawa, kapag mahal natin yung tao, susundin natin yung mga kanilang mga utos at hiling. Ganun din sa Panginoon. Kapag mahal na natin yung Diyos, susundin na natin yung kanyang mga utos. Sa ikatlo naman, sa ating katotohanan, obeying Christ leads to imitating Christ. Yun nga, kapag sinusunod na natin yung Panginoon sa Kristo, ma-realize na lang natin na ginagawa na pala natin yung will niya o yung kalooban niya. Kasi kapag sinunod natin yung Panginoong Jesucristo, walang ibang patutunguhan yan kundi yung makakapagpabuti sa atin. Dahil ang Panginoon hindi niyan tayo papahamak. Alam niya kung ano yung makakabuti sa atin, kaya dapat na sundin natin yung kanyang utos. At para naman sa ating application ngayong araw, know Christ with the intent to love Him. Kilalanin natin yung Panginoon dahil
hindi lang na gusto natin siya makilala, kundi intention din nating mahalin siya. Intention din nating sundin yung kalooban niya. Sa pangalawa naman, love Christ with intent to obey Him. Yun nga, mahalin natin yung Panginoon sa with the intention na sundin yung kanyang mga utos. Hindi natin kayang mahalin yung Panginoon kung hindi pa natin siya kilala. Hindi natin kayang sundin yung Panginoon kung hindi natin siya mahal. Kaya nga natin mga tao, halimbawa, yung may kaibigan tayo na kailangan din natin mahalin. Sa ikatlo naman, obey Christ with the intent to obey Him. Yun nga, sundin natin yung Panginoon para dahil kapag sinunod natin yung Panginoon, magagaya na natin yung kanyang mga ginagawa, which is mabuti o mabuti para sa atin. Yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po. Naway may tutunan po tayong lahat. Maraming salamat po.